Nahulog sa bangin sa Balete, driver at pahinante, ligtas. LTO Western Aklan District Office sa Ibahay, mas pinaganda. Dalawang top-notchers sa libreng driving course ng LTO, binigyan ng libreng student permit. LGU Malay, matagumpay na isinagawa ang second quarter nationwide simultaneous earthquake drill 2026. Top 5 most wanted person sa Aklan, tiklo sa kasong qualified rape. 59 na Tangalanon, nakatanggap ng Sustainable Livelihood Program Assistance mula sa DSWD. Paglilitis sa impeachment case ni VP Sara Duterte, umusad sa pre-trial conference. Bulkang Mayon, muling nakapagdala ng pagdaloy ng lava. Magandang hapon, Provincial Aklan. Sa mga Kalibo Cable subscribers at mga kalanan sa buong mundo, ito ang Kalibo Cable News. Sabay tayong napapanood sa Kalibo Cable TV Community Channel Facebook page at Community Channels 1 and 24. Narito ang balitang aming nakalap ngayong araw June 19, 2026. Aksidenteng nahulog ang truck sa bangin sa Balete, Aklan ngayong araw. Mabuti na lamang at walang naitalang nasawi sa naturang aksidente. Nahulog ang truck ni ito na may mga kargang mga manok dito sa Barangay Feliciano, Balete. Mabuti na lamang at ligtas ang driver at pahinante nito. Nakaligtas ang driver at pahinante ng isang delivery truck matapos itong mahulog sa bangin sa Barangay Feliciano, Balete, Aklan, bandang alas 5 na madaling araw nitong Biyernes, Hunyo 19. Kinilalang driver na si Gerald Soldevilla, 34 anyos at residente ng Laganos, Iloilo. Ayon sa kanya, galing sila sa bayan ng Ibahay at patungo sana sa Iloilo nang mangyari ang aksidente. Sa panayam ng Kalibo Cable News, sinabi ni Soldevilla na pagsapit nila sa isang pakurbagang bahagi ng kalsada ay nawalan siya ng kontrol sa manubela dahil sa madulas na daan dulot ng tuloy-tuloy na pagulan. Dahil dito, dumiretso ang truck sa gilid ng kalsada at nahulog sa bangin. Kami manok, balik na kami tayo sa Iloilo. Nagdulog po gani sa banga kaya na baka kami malunggay pandisal bla. Tulog gilper ko, bukaw ko, bako makaunta. May padulog na kami ito sa may Vietnamese nga kay inay-inay manlagan ko, kay kakaon kami nga duha mo. Pag-abot sa kurbada, danlog-danlog ang dalan. Paskog ulan. Hindi ko na mabalik ang nubila sa tuo, diretso gid sa pero nagdulog pa ko, naka-full stop akong prino. Galing kayo nag-ilay ng truck bala. Trampuling kami nga duwa Hanggang sala sa sulod do. Pagsala napunggang ko siya. Kay dubuko niyang windshield bala nga panik na mo. Kung hindi ka magsala, mapatay. Tadi ka rin nga duwa. Nilakaptang ko kamot yan. Napangita niya cellphone niya mo. Magpilpilanay kami nga duwa sa sulod. Kidman. Ako may pilas mo kundi minor injury lang. Dugay naman sobra naman mga 20 news man na akong drive. Pero may kuman na balik-balik na da. Dara man area namon mo. Hindi ganay ko magpatigay kay na isang dagan ko tapos hawan man. Dito po kuya matupa sa dalong. Hindi ko na makontrol lang ang nubila kay hindi na mawahig sa tuo. Dito na lang tanan pa wala. Apa tuo gali. Di mo to full stop ko na lang. Hindi mabunggos postibla. May posting nga duha. Kaya kung anong patay kami. Full stop, nagblintong ang truck, dito na nagtrampuling ba dalom? Di ang sala na niya sa dalom mo. Di masupukit na kami to sa sulod. Pagka, ginpakalmahan ko siya Ngambal ko, kalma kay para makita. Tapos, lang, hindi namon makita mo. Siyempre, panic attack mo kami. Pagkalma, dito na kami nakabukas sa partahan. Kaya, binamon matumba pagiliwat ang truck. Amon to nakulbahan namon, nga mapilpilan kami bla. Kaya mo na gagwa na mo na white tawhok. Kami lang. Kibot ka na yung single. Ito nga ginubartikan nga. Bala, inay man sa lagan na nagdag sila. Kung dasig patay kami kurma.
May kargang 1,386 na mga manok ang naturang sasakyan na mangyari ang aksidente. Ayon kay Police Lieutenant Rice Bolanon, hepe ng Balete Municipal Police Station, nakatagap sila ng tawag hinggil sa aksidente dakong alas 5:45 na madaling araw, kaya agad na rumusponde ang mga kapulisan sa lugar upang magsagawa ng verifikasyon at investigasyon. Mga 5:45 po ma'am, nagtawag iya, may nag-inform nga may nahugog ko mga tracking ito sa sa Feliciano, sa Mikilid Highway. So ato na matay ito mga patrol ay ito matuod may nahugog nakatagilid taro truck. Ag may daywa nga kan bali driver kanang pahinanti. Anang mga karga kan may mga manok dahil nagligid-ligid ibaw kunyon di iba nagdasok or iba nga to iba nga manok to nagamatay ta. May matay nagbulig mata iba-iba nga tawo nga to ag may rescue truck mata nag-abot nga andaman yung kibahan na it San Miguel doon mga corporation ito batasan na gaagto sa Iloilo baliro ito sa nahalin sa ibahay to na sa farm ni Gub dahil sa Danlog it Kalsada kung na ginaplan at prino hindi ta nagdiretso tigapon di ta na maliko imbis mapalikuan abi imbis nga maliko imaw nagkwanta naganing diretso tra nga truck hindi nga tabo. Danlog to. Hindi na maliko o malibila, diretso mo. Maswerte namang walang naiulat na nasawi o malubhang nasugatan sa aksidente at ligtas na nakalabas ang driver at ang kanyang pahinante. Patuloy pang iniimbestigahan ng mga otoridad ang iba pang posibleng dahilan ng aksidente. Samantala, nagpaalala si Police Lieutenant Bolanon sa mga motorista na magdoble ingat sa pagmamaneho, lalo na sa mga kalsadang madulas at may matatarik na kurbada upang maiwasan ang kaparehong aksidente. Yan sa aton nga mga motorista sa mga drivers ay magdaandahan kita sa pagpadagagan it aton nga sasakyan mas kapin naman makarang-arang mauyan ay madanlog ang biro karsada. Doon nga ron nga tubig nga nagatabok sa karsada ay may gasunod pagid doon nga bagas. Bisan aplayan binimot prino ron. Pidanlog magyapon. Nga doon gaban nga cause it nga aksidente nga hindi makontrol do sasakyan. Sa pa na bukod pa nga nito asfalto kung mas nakakapin pagid doon nag-asfalto imo mas madanlog pagid kung may tubig. Mula dito sa Barangay Feliciano, Balete, Aklan, ako sa RJ Briones at ito ang Kalibo Cable News. LTO Western Aklan District Office sa Ibahay, mas pinaganda na. May detail sa balitan yan, si Jillian Rosales. Mas pinaganda pa at ginawang komportable ang client waiting area Western Aklan sa Ibahay District Office. Sa ibinahaging larawan ng LTO Ibahay, makikita na air condition na ang waiting area at nilagyan na rin ng bagong glass walls at door na kung saan magiging komportable ang mga kliyente na papasok sa opisina upang mag-asikaso sa kanilang mga dokumentong kinakailangan. Maliban dito, nagbibigay din ang LTO ng libreng malamig na tubig at kape sa mga kliyente habang naghihintay ng kanilang transaksyon kagaya na lamang ng lisensya o renewal. Jelena Rosales, Kalibo Cable News. Binigyan ng libreng student permit ang dalawang top-notchers sa libreng driving course ng LTO. Dalawang kalahok na nanguna sa pagsusulit ng free theoretical driving course ng Land Transportation Office, Ibahay District Office ang nakatanggap ng libreng student permit bilang pakilala sa kanilang natatanging pagganap. Kinilala mga benepisyaryo na sina Chester Julia Albacete at Romel Choti na nagtala ng pinakamataas na marka sa pagsusulit na isinagawa matapos ang 2 araw na libreng seminar. Ayon sa LTO Ibahay District Office, ang libreng student permits ay personal na inisponsor ni District Chief Bamolo Tambiala bilang insentibo sa mga kalahok na nagpakita ng dedikasyon at kausayan sa pag-aaral ng mga alintutunin sa kalsada. Layunin ng programa na palakasin ang kaalaman ng mga nagnanais maging motorista hinggil sa mga batas trapiko, road safety at responsableng pagmamaneho bago sila payagang magmaneho sa mga pampublikong lansangan. Isinagawa ang outreach program sa Ibahay Sports Center sa pakikipagtulungan ng Ibahay Municipal Advisory Group at Ibahay Municipal Police Station. Ayon sa LTO, bahagi ito ng kanilang patuloy na kampanya upang makabuo ng mas maraming disiplinado, responsable at ligtas na mga drivers sa komunidad. Era G. Briones, Kalibo Cable News. Patuloy na pinaiigting ng LGU Malay ang kahandaan ng komunidad laban sa mga sakuna. Dahil dito, matagumpay na isinagawa ang ikalawang quarter ng National Simultaneous Earthquake Drill. Mandida sa balitang yan, si Ray Machudosio.
Matagumpay na isinagawa ng lokal na pamahalaan ng Malay ang second quarter nationwide simultaneous earthquake drill nitong 18 ng Hunyo ng umaga bilang bahagi ng patuloy na paghahanda ng komunidad laban sa mga sakuna, particular na ang lindol. Isinagawa ang aktibidad alinsunod sa NDRRMC Memorandum No. 15 Series of 2026 at RDRRMC Memorandum No. 16 Series of 2026 kung saan nagsilbing pilot site ang Malay College. Nakiisa sa drill ang mga mag-aral at guro ng Malay Elementary School, mga opisyal ng Barangay Balusbos, mga responder at katuwang ng mga local agencies. Ang mga nasabing ahensya ay nagsilbi ring evaluators at observers upang matiyak ang maayos na pagsasagawa ng aktibidad. Sa isinagawang earthquake drill, ipinakita ng mga kalahok ang tamang pagsunod sa duck, cover and hold procedures at ang maayos na paglikas patungo sa mga itinilagang ligtas na lugar. Layunin ng aktibidad na mapalawak ang kaalaman at kahandaan ng publiko sakaling tumama ang isang malakas na lindol. Ayon sa MDRRMO Malay, mahalagang maunawaan ng bawat mamamayan na ang disaster preparedness ay hindi lamang tungkulin ng pamahalaan kundi responsibilidad ng bawat isa. Binigyang diin naman ng pamahalaang lokal na ang pagtutulungan ng mga government agencies, lokal na pamahalaan, paaralan, pribadong sektor, barangay at mga residente ay mahalaga upang makabuo ng isang komunidad na ligtas at handa sa anumang sakuna. Sa pamamagitan ng patuloy na pagsasanay at pakikiisa ng mamamayan, layunin ng LGU Malay na maisulong ang isang ligtas, mas handa at mas matatag na komunidad sa harap ng mga hamon at kalamidad. Raymar Chadosio, Kalibo Cable News. Hay, natugaw mataro internet. Oh no! May deadline pa ako hinagahay. Katagamad Hindi nakagawa ng research dahil nawalan ng internet. Magkalibo-cable na kasi. Tiklo ang top 5 most wanted persons sa Aklan sa kasong qualified rape. Timbog ang isang 35 anyos na lalaki na kabilang sa top 5 most wanted person sa lalawigan ng Aklan at top 4 most wanted person sa municipal level na Malinaw matapos arestuhin sa isinagawang manhunt operation ng mga otoridad sa barangay San Roque, Malinaw, Aklan. Kinilala ng pulisya ang suspect bilang residente ng nasabing barangay at nahaharap sa kasong qualified rape sa ilalim ng Article 266 o Revised Penal Code. Ayon sa ulat, inaresto ang akusado sa bisa ng warrant of arrest. Wala ring inirekomendang piyansa ang korte para sa pansamantalang kalayaan ng akusado dahil sa bigat na kasong kinakaharap nito. Kasulukuyang nakapiit ang suspect sa impila ng Malinaw Municipal Police Station habang hinihintay ang kaukulang disposisyon at pagdinig ng kanyang kaso sa korte. Patuloy namang pinapaigting ng Aklan Police Provincial Office ang kanilang kampanya laban sa mga wanted person bilang bahagi ng pagpapatupad ng batas at pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa lalawigan. Era G. Briones, Kalibo Cable News. 59 na residente ng Tangalan nakatanggap ng Sustainable Livelihood Program grants mula sa Department of Social Welfare and Development. May detalye sa baliting yan, si Julian Rosales. Matagumpay na ipamahagi sa 59 na residente ng Tangalan ang Sustainable Livelihood Program grants mula sa Department of Social Welfare and Development. Sa nasabing bilang, 55 na individual pantawid beneficiaries ang nakatanggap ng 13,000 pesos bawat isa para pondohan ang kani-kanilang maliit na negosyo, habang 2 repatriated na overseas Filipino workers at 2 walk-in na referral ang binigyan ng 20,000 pesos bawat isa bilang puhunan o pamatulungan ang kanilang reintegration sa ekonomiya at muli makabangon pagdating sa pinansyal. Naisakatuparan ang distribusyon sa pamamagitan ng local government unit ng Tangalan at sa pakikipagtulungan sa mga national agencies na nagbibigay ng social protection programs para mabigyan ng benepisyo ang mga Tangalanon. Jelana Rosales, Kalibo Cable News. Bulkang Mayon, muling nakapagtala ng pagdaloy ng lava batay sa PHIVOLCS ngayong June 19. May detalye sa balitan yan, si Julian Rosales.
Naitala ang pagdaloy ng lava sa may Basod Bunga at Miisig Gilis ng Bulkang Mayon ayon sa 24 oras na pagmanman ng PHIVOLCS. Maliban dito, nagkaroon din ng 32 volcanic earthquakes, kabilang isang volcanic tremor at 306 na rockfall events. Samantala, umabot sa 200 metrong taas na abo ang inilabas nito na napadpad patungong kanluran, hilagang kanluran at kanluran. Sa ngayon ay nananatiling alert level 3 ang Bulkang Mayon. Gilena Rosales, Kalibo Cable News. Umusad ang impeachment case ni Vice President Sara Duterte matapos magsagawa ng pre-trial conference ang kanyang kampo. Madidal sa balitang yan, sinalay sa Rosales. Dumalo nitong Huwebes ang kampo ni Vice President Sara Duterte at ang House Prosecution Panel sa pre-trial conference para sa kanyang impeachment case. Isinagawa ang pagpupulong ng sarado sa publiko at media bilang bahagi ng paghahanda bago formal na mag-convene ang impeachment court. Ayon sa tagapagsalita ng defense team na si Michael Poa, nakatunang proseso sa stipulation of facts at simplification of issues upang maging maayos ang takbo ng paglilitis. Ang laman yan ay yung statement of the case, proposed stipulations, sining list of witnesses ng bawat party, tapos yung mga documentary evidence na i-represent natin. Pinaunahan naman ng House Prosecution Panel sa pangunguna ni Representative Jervil Luistro ang panig ng prosekusyon kasama ang ilang private lawyers. Pinamuno ng pagpupulong ni Senate Secretary at Clerk of Court Renato Bantog Jr. kasama ang mga deputy clerks ng impeachment court. Matatanda ang na-impeach si Duterte ng Kamara dahil sa mga aligasyon ng graft at umano'y banta laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mariin naman niyang itinanggi. Kakailanganin ng hindi bababa sa 16 na boto mula sa 24 na senador upang mahatulan at mapatalsik sa pwesto si Vice President Sara Duterte. Nalaisa Risoles, Kalibo Cable News. Ngayon naman, alamin natin ang lagay ng panahon sa probinsya ng Aklan at sa buong Western Visayas. May ulat si Maria Adeth Lenar Silvestre mula sa Iloilo Doppler Radio Station, Pag-asa, Visayas. Maayong adlaw sa tanan, muni ang aton latest weather update para sa karon nga adlaw sang Friday, June 19, 2026. Sa dukaron ng LPA nga ginamonitor naton ay isa na ka-tropical depression, kag ang lokasyon sang iya sentro ay gina-estimate naton base sa mga available nga data nga may kalayod 1,850 km east of Eastern Visayas. So nasasagwa pa ni siya sang aton nga Philippine Area of Responsibility. Kag may maximum sustained winds niya nga 55 km per hour near the center kag gusts nga up to 70 km per hour. Ang iya hulag ay pa westward at 20 km per hour. So base sa ating general outlook, ang ini nga bagyo ay posible magasulod sa ating Philippine Area of Responsibility between tomorrow evening and Sunday morning. Kag once nga magsulod niya sa ating Philippine Area of Responsibility ay paghahatagan natin siya sa domestic name nga si Bagyong Francisco. Kag less likely man siya nga mag-landfall sa ating nga pungsod. Samtang easterlies ang nag-aapekto sa may Central Luzon, Southern Luzon kag Visayas. Bagon sini nga sistema, diri sa Western Visayas ay mag-eksperyensya sa magulugal-umon tubtub magal-umon na kalangitan nga may mga posibilidad sa mga isolated mga pag-ulan pangalat kag panag-uob tugas ang easterlies. Mahina tubtub makasarangan naman ang hangin naton nga magahalin sa direksyon southwest to west nga magadalas ang makanay tubtub makasara na pagbalod sa aton kadagatan. Forecast temperature natin generally ines sa 25 to 33 degrees Celsius. Ang adlaw magatunod alas 6:14 karon sa hapon kag magabutlak ini alas 5:29 buwas sang aga. Kag muna nga aton latest weather update para sa mga dugang impormasyon ay bisitahan nyo lang ang aton official website at www.bagongdatpaghasa.dost.gov.ph. Pati na ang aton mga official social media accounts. Halin rin may Iloilo Doppler Radio Station Pag-asa Visayas DOST. Ako si Maria Adeth Lenar Silvestre. Madamo gid nga salamat. At yan ang mga balitang nakalap ngayong araw. Maraming salamat sa inyong panonood. Ito sa Arjo Briones at ito ang Kalibo Cable News.